Hey guys, how we doing? So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung top K-dramas na napanood ko ever since. Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Dito sa K-drama na to, ito yung pinakauna ko napanood. Grade 8 pa ako grade 9 ako nung pinanood ko to, and ito yung first K-drama. And suggestion to ng isang friend ko. And sobrang ako natuwa dito, sobrang cute ng feels niya. Sobrang nakakakilig yung kay Kim Bok-joo, tapos yung kay sa boyfriend niya. Kasi nung bata ko, talaga pag nanood daw ng series na maganda, talaga tuloy-tuloy yan, walang tigil yan. Dire-diretso ko papanoorin yan. It's very commendable, pag tinanong ka ng tao, masasuggest mo sa kanya na panoorin tong show na to. And it's so cute and nakakilig yung kwento and story niya. Kasi syempre, relatable. Parang mga college kids to, mga high school kids na, alam mo yun, laging magkakasama, nagkukulitan, biglang nagkainlaban, mga ganun kwento. Start up, dito sa story na to, syempre, fan ako ni Nam Joo-hyuk. Ano siya, very well precise story. Maganda yung flow, maganda yung elements, maganda yung daloy ng story, flow ng story niya, maganda. And syempre, nakakakilig din. Syempre, gusto natin yung mga highly intense dramas na merong kilig din, na sobrang intense din yung feeling ng kilig. Tapos syempre, yung mga kontrabida na talagang gusto ng iba pero ayaw mo, mga ganun ba. Mga tipong okay naman siya, may kaso nga lang na factor. And maganda and commendable din, and masasuggest mo din pag nagtanong sa'yo na kung anong pwede nilang panoorin ng story. And it's something na about mga business, ganyan, na K-drama siya. Medyo intense and intense din yung kilig. Siyempre, ito alam na lahat to, Goblin. Kasi ano to si Gong Yoo. Tapos hindi ko matandaan name ni character na babae. Ganda nito, though it's fantasy. Basta yun, yung genre niya, tsaka yung team na pinalibutan nitong Goblin. Maganda din siya. Ito yung mga all the OGs na pick of K-drama nung 2015 to 2018, gano'n, or 2016 na K-dramas. And commendable, maganda. Dahil, siyempre, makukuha ka din sa story niya, tapos yung relationship ng mga characters, and alam niyo naman na to so, ba't ko ba explain? I mean, sinasabi ko lang naman, ito yung mga top na K-dramas. Love in the Moonlight, ito din, ang din ito. Yung mga tipo ng mga romantic stories na umiikot siya sa mga kingdom, mga ganun. Kasi maraming ganito na K-drama Siyempre, di ba palagpasin si Park Bo-gum na yun. Cute siya, tipong ini-imagine mo na, kung ini-imagine mo man, yung tao ka na ma-imagine na may ganito sa mga kingdom na mga type of stories, na mga ganitong type of people sa loob ng isang kingdom. And mga tipong parang nangyayari pala itong mga ganun bagay. Ayun, cute and interesting as well. 25-21, ito talaga, napakatindi ang ending nito. Sobrang gustong-gusto ko siya. Siyempre, Nam Joo-hyuk na naman. Tapos, yung glow up ni character ng babae from episode 1 to the last episode, something that will give you siyempre acceptance dun sa nangyari sa story. Tapos at least ito yung breakup na matatanggap ko. Yun yung masasabi ko sa kanya, ito yung breakup na matatanggap ko. Hindi mo pa napanood to, maganda, panoorin mo. And yun nga, they have loud characters, they have tipong, kasi mga gantong drama, mga intense, tapos cute na may friendship inside, parang mga nag-aaral kasi na gano'n. And then si Nam Joo-hyuk, siya siyang working guy na, tapos yun, basta maganda yung pagkakonnect na story Tapos interesting siya, and medyo mahihit din yung puso mo kapag mga relatable scenes. Yung Taiwan Class, mga Park Seo-joon fans dyan, alam to kasi maganda rin to Though hindi ko na masyado matandaan kasi matagal na rin to Pandemic years nung maganda siya, interesting din and cute yung topics na inikutan niya. Tapos para kasi mga bata na nagbalak magnegosyo, alam ko ganun yung na to mga bata nagbalak ng negosyo. Tapos syempre, nagkatuluyan din yung bida. Though hindi naman siya naging hadlang dun sa story kasi nga, ganun din yung parang film yung mangyayari. Nagkakatuluyan din naman. And it fits the story as well. So, yun. Taiwan Class. Kailangan ko pa ba explain to? Squid Game. Bakit na namatay yung LGBT? Hindi ko malatanggap yun. Hindi nakaka-bad trip yun. Yung part na yun na sobrang... Kasi siya nag-stay doon sa door. Alam ko matadali siya doon Tapos yung makakadali pa yung bullshit na yun. Ito no further explanation. Squid Game. Ito alam ko underrated to Mellow movie. Series yan Ano siya? The story goes around the
tao, crew sa film industry na magkasama sa work. Tapos, hindi ko siya ma-explain kung paano umiikot yung story. Kasi maraming inikot na na plots. Parang paikot-ikot siya, pero at the same time, parang siya, naging continuous na maraming topics, umiikot na sa dalawang tao, and talagang meron din siyang mga scenes and episodes where parang mararamdaman mo na sana ganito rin yung treatment sa akin. Sana ganito din yung nangyayari sa buhay ko na naiintindihan ako na gets kung bakit ginagawa ko itong mga to. And yun, panoorin niyo itong Melo movie. Hindi ko siya isa-spoil. Feel it for yourselves. Ito, Descendants of the Sun. Tinapos ko to. Alam ko, 2 araw. Diretso yan. Hindi ko hininto yan. Kasi napakaganda ng na to. Ng drama na to. And for sure, alam niyo yan. Marami sa inyo alam to. Talagang nasa top ko to. Of course, alam niyo na to. When Life Gives You Tangerine, Park Bo Gum and Ayu, trending sa lahat ng platform. It tackles life. And ayun, When Life Gives You Tangerines. No more further explanation. Alam niyo na yan. Ito, feeling ko, to, medyo underrated pa siya. Yung trauma department na k-drama. Madali lang siyang tapusin kasi mabibiting ka per ep Tapos, yun yan, very connected, very straight to the point, very thrilling, intense. Tapos, ang ginawa ko kasi dito, tinry ko siyang itagalog dub nung nalaman ko meron. And nakakatawa. Dahil may mga, yun yan, tinagalog yung mga bad words, yung mga cursing. Tapos, yung galit ng doktor talaga. Kala mo, hindi ganun magsulat ang Pinoy. Sobrang lang, talagang na-translate siya na kung ano yung nararamdaman mo dun sa Korean, mararamdaman mo sa Tagalog na sobrang intense din pag translate siya. Ito feel ko, underrated to. Daily Dose of Sunshine. Maganda to about mental health, yung hospital ng mental health na, basta yung gano'n yung, hindi naman siya ward by tawag. Basta yung sa part ng hospital ng mga sa mental health, and talagang, kung napagod ka, pagpagod ka talaga, iramdam mo talaga yung pagod. Tapos talagang yung part na na-depress siya, hindi ko sabihin kasi talagang grabe, ang deep na, ang dark Alam mo, bibigay talaga sa yung feeling ng taong depressed. Trigger rin siya kapag may mental health problems ka, tapos sinanood mo to, trigger warning na lang din. Pero hopefully, sana, mga manonood nito na may mental health issues, makaka-recover or ma-feel nyo yung sinasabi sa story. Tapos, sana maging okay din ang pakiramdam mo sa na to. Kasi alam ko, maganda to for people with mental health issues. And yun. Ano kayang next nating top 10 or mga top kung ano. So, abangan nyo na lang sa next upload ko. Boom!